disco. Ano po nangyari sa atin? Naano kasi sir, yung mga persa. Kailan? So, ano? Anong klaseng puwersa? Nadulas ba kayo o nagbuhat? Sa Ano? buhat. Nagbuhat kayo? Naramdaman nyo, tumunog pa siya? Kailan po siya nagsimula? Matagal na sir, yung 2018 ba, 19. Pero nagpahan ako nagpag-imayan. Ano lumabas? Magkaroon ako ng parang ano dito, yung parang lumihis siya. Yung malungkot po. Spondylolisthesis. Parang di ko alam ang isa ka ano sir. Basta sa Pero nasaan yung MRI mo before? Hindi mo nakita yun, no? Pagka mayroon, eto tip lang din to, sa may mga, kasi dumarami na yung may mga problema na, siyempre hindi nyo maintindihan yung papel eh, di ba, yung result. Hindi nyo maintindihan, kagaya nyo, siyempre wala kayo sa ano eh. Hindi yung kasama ko na hindi na kasi nurse ko. Ayun, nasa na? Ay, kaso nandito pa sa CR lang. Ayun, yun pala eh. Ay, tsaka pala eh, kanina eh, di ko alam na sa base dun sa MRI niya. May ano siya may disc bulging. Okay. Parang between L3 and L4. Tapos meron din siyang between L... Ang disc bulge po, alam niyo ibig sabihin ng disc bulge? Disc bulging parang ganyan, no? Napipirat siyang, nag-extend out siya. Ito ang L4, L5, L5S1, L3, L4. Saan ba? Ano yung lumabasan niya? Marami kasi yan, L1, L2, L1, L2, L3, L4, L5. Pero dalawa ang bilang dyan, up and down. So pagka marami, more than 2, lalabas dyan, multi-level disc bulge. Tapos, yun nga, meron pang tinatawag dyan ng mga central canal stenosis. Yan, meron siyang stenosis. Ayan, yung mga ganyan. Kasunod na kasi yan pag medyo pirat na. Ibig sabihin ng stenosis, pagkipot. Ngayon, anong pinagkaiba ng bulging sa stenosis? Yung stenosis kasi sa central canal. Ang bulging kasi maaaring pwede din mag-bulge siya dyan, sa gilid. Pero pag stenosis, dito yan, oh. Tatamaan to. Yung tinatawag na nating spinal cord or root nerve or nerve root. Yan. Yan ang difference yan. Mas malala yun pag meron kang stenosis. Kasi malaking posibilidad na mamanhid yung mga ano mo. Pagka... Yun nga po napipil ko sa banang kanan. Yan, nagkakaroon ng numbness. Parang napersa nito ba na kaliwa. That's... siyempre, hindi tayo maliligaw. Katulad yan, si ma'am nurse. Hindi ako natatakot mag-explain sa mga ganyan kahit hindi ko pa nakikita. Siyempre, naano ko na yan eh, na hindi ko na ipinakikita sa inyo na inaaral ko na yan. Okay? Pero siyempre, kita mo, hindi ako kinukontra ni ma'am. Nurse si ma'am. Siyempre, nandyan. Tingnan natin. Try kong i-retrieve. Pero ngayon sir, meron kang short. I-retrieve mo ni mami. The same procedure lang naman yan. Ang magbabago lang naman ng yan pagka merong mga disgrasya. Doon ako magiging mas makulit. Pero kung yan, mga imbalance, yung naiangat mo na ito sa kabila. Nakapaglaro pa. Ito na. Okay. Ayan, tingnan niya rin. Ito sir yung finding version. Disc bulge. Okay, this desiccation. Uh-huh. Okay, what is this desiccation? This desiccation, L3, L4, L4, L5. Kung mapapansin mo, di ba sabi ko siya, dalawa ang bilang yan. Tingnan mo, inulit. L3, L4, L4, L5. With the posterior and annular fissure in the latter. This bulge sa L3, L4, L4, L5. Anong pinagkaibahan ng disc desiccation tsaka bulging disc? Okay, associated to moderate in neural spinal canal narrowing. Okay. Ngayon yung bulging disc mo, yung disc bulge mo, tinatamaan yung tinatawag nating spinal canal. Ayan o. Spinal canal. Neural and spinal canal. Narrowing. Ay, madali naman hindi. Narrowing. Lumiit. Pagkipot. Ngayon, ang disc desiccation kasi, napipirat siyang either pakanan or pakaliwa. Iyan ang ibig sabihin ng desiccation. Desiccation to the left or to the right. Pero okay lang yan. Kaya natin yan. Hindi naman dyan. Wala namang malala eh. Pero kung meron kang mabasa rito, herniation or herniated, ibig sabihin nun, pumutok na yung annulus disc mo. Mas makirot yun. Lumabas na yung sustansya, yung tinatawag nating nucleus pulposus. Yun yung mas makati. Pero yan sa'yo, ang gagawin mo lang sir, siyempre, malaki kang lalaki eh. Baka akala mo, hindi porkit malaki ka, buwat ka lang ng buwat.
Once na nagkaroon na ng damage yung disc natin, hindi na po yan napirat, hindi na yan nagre-regenerate na gaganto ulit. Tightening disc na ang tawag doon. Pero ang ibabalik ko lang dyan, yung mga tinatawag natin mga facet joint. Yan po ang nagpapahirap sa inyo. Okay? Yun na nagpo-cause na lumilit ng dito ko. Diyan naman, sa mga ano na yan, sa lower extremities mo, that is connected to the lumbar, our lumbar. Pag ganito po yan, oh. Kaya, kahit wala kang damage dito, once nasira yung dito sa lumbar part mo, Hindi na susuplayan. yes, magkakaroon ng impingement dyan, yung supply ng blood circulation, yung blood stream mo dyan, tsaka yung oxygen, mapipigil. Ngayon, siyempre, yung supply dito, katulad yan, dadaan sa muscle. May mga ugat dyan. Ang ano niya, ang supply niya is kumbaga, kulang, hindi ano, yung muscle mo magre-react para mangangayayat kasi kulang yung supply eh. Kulang yung supply. Yun ang napipil ko sir, walang lakas. Yun, kulang yung supply. Parang Kumbaga, medyo wala siyang malit-malit. electrical, Pero mas malala nga to dati sir, ngayon na lagi ako nag-i-stretching every morning. Bago matulog. Medyo umangat siya ng konti. Feeling ko lang. Nahapit. Hindi. Kailangan balakang muna. Pag naayos ko yun, magre-recover din yan. Kailangan lang. Tapos, syempre, pag katulad nito, base sa'yo ha, way back 2018 pa nagkaroon ng unang problema. Ngayon, syempre, nagre-renew lang. Nakaka-recover, tapos binabasketball mo, hanggang sa magkaroon na ng mas malawak na pagkasira. Tandaan nyo, ang compression, sira siya sa mga impact. Kaya may problem sa yung prolonged sitting eh. Oo, kasi tumitining. Kaya, Nakukcompress. prolonged sitting, it cause irritation, mako-compress. Nagkukos ng sobrang pain. Kaya minsan pagtatayo ka, minsan, aawa ka pa eh. Tayo ka. Pero kaya natin yan. Relax lang. Higa kang patagilid. Iiwasan mo lang muna mag-basketball. Once na higa kang patagilid. Once na nag-treatment na kayo ng back pain, wala mo na yung malalakas na impact. Kita mo, prolonged sitting lang na nakokompress siya, paano pa kaya yung galing sa talon? Kailangan nyo maintindihan yung, sa bagay, ang partner mo, nurse, mas mapapaliwanag niya sa'yo yung anatomy niyan. Matigas ulo po. Matigas ulo, bahala siya malumpo. Basketball pa din siya pag okay o pakiramdam niya. Tapos reklamo, pagkatapos Pag-uwi talag natin na init ulo na ako na naman. Ganito yan, sir. Ako na naman Dito, yung katamaan. Ako, hindi ako nurse, siya nurse. Mas mataas yung kaalaman niya sa akin. Pero siyempre, nakita mo hindi niya ako kinokontra, sinasabay niya, kasi yun ang tama eh. Ngayon, kung matigas ang ulo nyo, sabihin natin siyempre, lalaki kayo, nagpa-basketball kayo. Once na nagtitreatment kayo, iwas muna sa malakas na impact. Kasi useless yung magiging treatment mo kung ikaw rin, babaldugin mo yung sarili mo. Yung prolonged sitting nga nakaka-apekto, nakukompress siya. Paano pa kaya yung galing ka sa taas, jumping? Makukompress siya. Yung disc desiccation mo, tatama ngayon yun sa tinatawag nating sciatic nerve. Ngayon, desiccation to the right ka kasi sa right yung ano mo. Sa right yung nakapektuhan, tihaya. Yun ang ibig sabihin. Pero kung mga bulging disc lang yan, tignan mo na may maintain, nakakalaro ka kahit papaano. Pero iba na kasi yung desiccation, mas malaki na yung ano niya. Mas malaki na yung pirak niya. L3, L4, L4, L5 ang nakalagay sa kanya eh. Mapagaling mo man yung L3, L4, pero yung L4, L5, ganun pa rin. The same problem, the same kirot. Dapa ka, sir. Ipanood mo sa kanya ma'am yung anatomy ng ano, para mas maunawaan niya. Kasi, wala, magtatalo lang kayo pagka umuwi siya, gaganon-ganon. O yan, sinabihan na kita eh. Para makita niya yung ano, makita niya yung animation ng ano, kung bakit nagkakaganon yung balakang natin, bakit namamanid, bakit kasi Nade-depress kasi siya eh. Parang feeling niya nagiging useless siya. Kaya naghahanap siya ng way na mas magiging functional siya, na which in turn hindi niya naiisip, pas nagiging worse siya.
Kasi hindi pa meron ngayon, dalawa na kami nag-explain. Mas mauunawaan na ni Sir yung hindi ka naman, actually, ipapahinga mo lang to. Makaka-recover yan kaso tightening disc na yan. Kaso, kung dati nagbubuhat ka ng 50, magliles ka lang. Maaring 30 buhati mo. Hindi na yung, hindi porkit malaki ka, kaya ka nitong bumuhin. Absolutely. Hindi porkit sobrang laki mo or big man ka, pag disc compression, maliit lang yung disc. Pag yan napirat, tumama ron sa tinatawag nating nerve root o root nerve, mamamanid ka, tapos parang babagal ka. Kasi direct to the brain yun. Pag lumala yung stenosis mo, depende sa pagkaipit. Sabi nga sa inyo, maliit lang yung disc na yan. Pero pag yan, kahit gaano ka kalaki, papapagaling ganyan. Malalaman mo yan pag umupo ka, tapos bigla kang tatayo. Uy, para kang ano, parang kailangan mo nang magtatayo sa'yo. Dumating pa nga siya sa point na nagtutungkod yan. Kasi nga hindi mo kayang ano. Ang, Kita mo, tumating ka na pala sa ganun Ang eh. worst part niya nun, sir, hindi siya makapaglakad. As in, gumagapang siya, nagko-crawl siya papuntang CR kahit na ano. Yun yung dumating. O ngayon, hindi niya pa kasi naiintindihan noon eh. Yung mga consequences ng mga impact eh. Kasi nakaka-recover eh. Kasi noon bulging lang. Pero ngayon, meron ng disc desiccation. Susunod niyan, yun na nga, pag napuruan ka, herniation, naku, ilang buwan kang nakaratay sa higaan, lalo kang madidepress. Sasabihin mo, tama pala. Tama pala si Mrs. Tama pala si Master Ganun pala. Hindi, ano lang, panood mo sa kanya, i-type mo lang, what is this desiccation? Lalabas yung animation, yung anatomy ng ano. Ngayon, mapagtatanto mo, tama pala, magbuhat ako. Hindi na kagaya nung dati. Kasi malaki si Sir eh. Kaya niya yung mga 80 kilos. 200 pounds yan. Oo, kaya niya yung mga ganyan. Pero once na magkaroon ka ng yung heavy lifting tapos may yung umipit ng bibigay ka ron. Ano yun sa'yo? Makaka-apekto yun sa pagtayo mo, sa pag-upo. Pero yung mga muscle mo rin, makaka-recover din yan. Once na maayos na yun dito. Yun nga yung sabi ko sa kanya, yun kasi yung affected na part, kaya yan yung nagiging problem mo. Correct. Parang Kaya nga nung mamamanid dyan. Numbness, kirot-kirot, tingling sensation. Kaya nga nung nagpa-neuro kami, kasi sabi niya, titingnan natin yung result ng MRI mo, depende sa result lang. Kung ayaw mo ma-opera, ay kailangan. Bawas-bawas mo lang ang iba. Kahit nga sa pagmumotor eh. Okay po. Yung mga malulubak na daan. Pansin mo pag subukan mong umubo lang, sarili mong ubo lang. Anong pakaramdam? Pag may ganyan nga, umubo ka ng sarili mo lang. Parang may kumidlat dun sa balakang mo. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Yung sarap. Diyan ka lang. Sir, alam mo makakalaro ka pa. Pero, kailangan mo munang ipahinga. Hayaan mo muna siyang maghilom yung sugat ng ano mo. Yung desiccation mo. Yung disc natin. Magiging tightening disc yan. Nakakabalik pa yan. Bulging lang yan eh. Ang nangyayari lang dyan, nag-e-extend out, tumatama sa mga sciatic nerve. Kaya siyempre, pag matagal na nakaipit yun, pero paano yun umiipit ng matagal? Kasi nga mayroon tayo tinatawag dyan ng mga facet joint. Yung malilit, yung mga tumutunog sa balakang natin yun, facet joint yun. Hindi talaga mismong vertebral body yung lumalagotok na malakas, hindi. Meron yan mga junction sa gilid. Yun yung mga lumalagotok. Yun din yung mga, minsan yumuko ka, tapos hindi ka agad makabalik. Pero, pag ginagawa mo nakakabalik, yun yung mga maliit. Pagkaming kamay mo. Kaya? Kaya? Yan. Yan. Okay, very good. Wala na ano. Pag nakahiga ka ng ganyan, may namamanhit, wala. May makirot, wala. Thank you. Okay, upo. Pag upo, tukod yung siko. Very good. Yan.
Tapos, pahinga ka lang ng mga ilang linggo, tapos maglaro ka. Tapos, pero bago ka maglaro, kailangan i-squeeze mo muna yung balakang mo para naka-ready. Kasi, pag matagal ka na nakaupo or naka-waiting ka, na meron ka ng discompression, tumitining yun. Kaya pag bigla mong talon, bigay. Akala mo talaga sumabog ng malakas yung disc natin. Hindi. Naka-ready lang yung i-slide yung tinatawag nating mga facet joint. Sir, paano yung squeezing? Manual squeezing? Yes, O- manual. Ganito, tayo ka. 1, 2. 1, lakas ng konti. 1, kabila. Yan lang. Upo. 1 by 1 lang, upo. Tapos, yung mga Lagay ko. yung mga secondary na lang yung muscle spasm eh. Pag naayos na yun, yung mga parang nagtitigasa, yung mga lamig-lamig, sarilinin mo na lang bago ka maglaro. Bago ka maglaro, 1, 2, apusin mo ng pau yung balakang mo. Katulad yan, pau yung ganitong position ginento mo. Yan din yung pinahiga kita. Ang kulang lang yung traction. Pansinin mo, nung tinraction kita, anong naramdaman mo? Para kang, siyempre, ano ba ang tulong ng traction? To decompress. Discompression, traction, pahatak, to decompress. Para makahinga yung tinatawag natin mga annulus disc. Okay? O, pakiramdam mo yung katawan mo. Tayo ka mabilis. Yung dyan sa ano pa yan, magbabitamins ka pa yan sa nerve kasi para mag-regenerate ulit yung mga... Bayo naman na siya. Yes, nakatulog na Si ma'am nang bala dyan, nurse yan si ma'am. Kasi hindi yan kagad magre-regenerate hanggat wala kang vitamin. Katulad niya, ang tagal na. Pero sa tuhod, hindi yan, iga ka. Iba yan, separate yan. Iga ka, hindi ko pa napitik yan. Pero yung tinatawag nating sciatic nerve, nurse naman si ma'am, alam niya na yung kasunod dyan. Para makarecover. Sa haba ng panahon na ginugol na pagkaipit doon, yung impingement sa loob. Siyempre, ikaw ba, ipiting kita ng plies dito ng 1 taon lang. Siyempre, pagka tinanggal ko yan, nakaginawa pero yung dinamage pa. Okay? Nakakatulog yung ibang nerve sa tagal ng panahon ng pagkakaipit. Kaya nagkaroon ng tignan mo natuyo. Natuyo. Hindi nag-develop yung muscle kasi nga, delay yung supply. May supply siya kaso, very less. Dahil dun sa mga clogging sa yung ipit dun. Pero ito, sa tuhod, separate to sa lumbar. Basta dito. Pero kung manggagaling sa parang strap o dito sa likod, yan, sigurado yan. Pero kung sa joint lang mananatili, iba yan. Separate yan. Ano yan? Sa joint niya lang yan talaga. Pero sa... Ano possible ano niya? Meron po tayong tinatawag dyan na meniscus. Kakatalon, nagkakaroon din ng, siyempre, friction, overuse, tendinitis, tapos mga biglaang kilos. Pero yan, inaalog lang yan, madali lang. Alug-alugin mo lang pala. Pero sir, pahinga muna ha. Pahinga muna. Bagong treatment ka pa lang. Malamang pagka Oh my God. makikita namin, susumbong ka naman rito ni ma'am pagka bumalik ka ulit. Ginaro niya eh. Masakit pa nga eh. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, sa susunod na lalaro kayo, tandaan mo yung tinuro ko sa iyo. Kada morning yan ha. Yan ang daily dose mo. A morning. 1, 2. Okay? Ibig sabihin, hindi pa siya kahit mag-jog. Di ba? The same yun eh, sa running eh. Jog eh. Jog. Kung gusto mong magpapawis, mga core lang muna. Push up, mga crunches, walking, naka-jacket ka, walking ka lang. Kung mga 15-pound kettlebell siya. Pwede naman. 15 pounds lang eh, anong gaan nun? 15. Pwede naman eh. Wag lang yung mga heavy lifting. Tsaka wala muna yung mga yung mga katag-katag. Yung may something na may impact. Yes! Impact! Impact to. O, check. So, normal na ganyan, hindi ka pa masasaktan. Pero yung biglaan kasing talon at biglang bagsak, boom! O, check mo. Medyo may may type na
Tight ng konti. O higa ka. Haplusin lang natin ng konti. Pero wala na siyang pain. Wala pa lumulutok-lutok na. Hayaan mo yung lumalagutok basta walang pain. Ganyan talaga yung mga tuhod. Pagka nagkakaroon na, pag basketball player ka, pangkaraniwan na yung mga lumalakutok-lakutok. Ang mahalaga, walang pain. Sa tightness ng konti, yan, mga muscle lang yan. Diba, massage lang yan. Baka nabitin pa ng konting. Okay, sir? Sige. Ma'am, yung mga follow-up na ano, para sa mga nerve, vitamin sa nerve, para Actually, lahat siya ayos naman makarecover. siya. okay?